Isang yakap na mahigpit ng ilang minuto ang nangyari bago maghiwalay sina Nati at Gaston ng araw na yon. Ganon din ang ginawa niya kay Brixton na halos ayaw pang umalis sa bisig niya. Si Gaston paakyat ng Baguio at sina Nati naman ay pabalik na ng Maynila. Ilang araw pang lumipas at nakuha na rin agad ni Gaston ang PSA ng anak na sa kanya na nakaapelyido. Ang sunod niyang ginawa doon ay ang kunan to ng passport na agad din naman niyang nakuha dahil ginamitan na naman niya yon ng kapangyarihan. Masiglang ibinalita niya yun kay Nati nang makauwi ng mansyon na kahit pareho silang pagod sa trabaho ay nagwa pang halos 1 oras na mag-usap sa video call upang pag-usapan ng excitement nilang pareho. 2 weeks tayo doon, Nati. 1 week para sa trabaho ko at another week para sa pamamasyal natin. Sa narinig ay mas na-excite pa si Nati na kulang na lang ay hilahin ang bawat oras upang mangyari ng araw na pinakahihintay nila. Hindi na sila nagkita ni Gaston ng linggong iyon. Nasa usapan na nila na mauuna na ang gobernador patungo ng Italy. Sinik naman nakatakdang kumuha ng plane ticket nilang mag-ina. Kung kaya naman kailangan itong makitang passport nilang dalawa ng anak niyang si Brixton. Nagkasundo si Gaston at Nati na pagbalik na lang nila ng bansa sila magsasabay sa isang eroplano. Hindi naman na yun iginiit ni Nati kahit nang gusto niya ikasama nilang mag-ina ito sa unang flight. Hindi ka ba mahihirapan noon sa biyahe? Hindi. Sanay naman din ako nariyan si Brixton. Okay, sige. Huwag kang mag-alala. Sa biyahe natin pa uwi, ako nang bahala sa kanya. Magiging hands-on ako. Pangako ni Gaston na hindi na mapigilan ng sarili na mas lumawak ang pagkakangiti sa labi niya. Sige. Wala nang masabing tura ni Nati na nakatitig na lang sa screen ng cellphone. Ipinakita ng mga titig niya na miss niya na kaagad ang gobernador. Kahit na ilang araw pa lang noong huli silang nagkita. Ganon siya kabaliw na naman sa lalaki. Sobrang hibang na naman siya dito. Marahang inimas ni Gaston ang medyo tumutubo ng stubble sa kanyang baba at panga. Nasa screen pa rin ang cellphone ng kanyang mga matang nakatingin sa mukha ni Nati. Kagaya nitong nararamdaman ng babae. Noon lang siya ulit nakaramdam ng excitement sa gagawin niyang business trip. Kinakatamaran niya kaya yun dati dahil bukod sa nakakapagod ay hindi naman niya ito nagagawang i-enjoy ang biyahe. Sige na, magsisimula na ako maging pake. Si Nati ang nagsabi noon dahil hindi sila matatapos. Pagak nang natawa si Gaston, yun din ang nasa isip niya. Maya-maya pag-uwi niya ng mansyon ay mag-iimpake na rin siya ng dadalhin kahit na ilang araw pa naman ang magiging flight nila paalis ng bansa. Nakapagpabook na ng plane ticket ang kapatid mo? Pati ng hotel kung saan kami magstay ni Brixton. Good. Hindi nagtagal ay pinatay na rin nila ang tawag upang gawin na ang kanilang planong gagawin. Isinandal na ni Gaston ang kanyang likod sa swivel chair at binalikan ng isa sa mga encounter niya noon sa bunsong anak ng mga Bentacourt. Yung time na yon ay nung pagkatapos na mailibing ang ama ng kinikilalang ama ng kanyang pamangkin. Nakita niya ito sa isang coffee shop. Isang table ang pagitan kung nasaan siya nakaupo noon kasamang kanyang sekretary. Sa lapit nila dito kaya naririnig niyang usapan nila ng kasama niyang sa hula niya ay kaibigan ng babae. Sigurado ka bang ayos ka lang, Nati? Nag-aalala ko sa'yo. Alam kong tanga ka pagdating sa pag-ibig. Oo naman, ayos lang ako. Sa tingin mo ipagpapalit ko sa kanyang sister-in-law ko? No way, katangahan lang yon kapag ginawa ko. Oo, aaminin ko na nagalit ako sa hipag ko at kay kuya. Pero biktima lang din naman siya. Si Kuya Nick talagang may kasalanan noon at ang lalaking yon. Hindi nila sinabi sa akin eh. Napasulyap na noon si Gaston sa table nila na mabanggit nitong pangalan ng pamangkin niya. Hindi niya tuloy mapigilan na makurious kung sinong tinutukoy ng babaeng kapatid ng asawa ng pamangkin niya. Okay naman ang pagharap nila, ngunit parang mahirapan siyang kumbinsihin ng pamangkin. Masyadong matigas ito. Hindi niya naman mapilit. Kinakausap naman siya, nakikipag-communicate din. Oo nga, napakatarantado niya. Hindi mo deserve ang kagaya niya. Maganda ka, ang daming nakakagusto sa'yo. Pila-pila pa nga kaya huwag mong aksayahin ang buhay mo sa kanya. Naman, ayoko sa lahat yung manloloko. Kung noon bulag ako sa pagmamahal ko sa kanya, ngayon ay hindi na. Gigil na gigil kaya sa kanyang kapatid ko, saka syempre ako. Mabuti na lang din talaga na hiniwalayan siya ni Krisa. Dapat sa kanya hindi na binigyan ng babae. Hayaan siyang tumandang mag-isa. Gagi, ipanalangin na lang natin na makatagpo siya ng katapat niya.
Ang labas ay ginamit ka lang niya, hindi ka talaga niya mahal. Habang kayo ang sister-in-law mo pa rin ang gusto at mahal niya. Gago niya, ginawa ka niyang tanga. Dapat sa kanya pinuputulan ng kaligayahan, hindi ba? Kung ako ikaw, naku, doon pa lang ay alam na ni Gaston na lalaki ang topic ng dalawang babae. Napanay pa rin ng sip-sip sa order nilang milk tea. Nagpatuloy pa sa pag-uusap ang magkaibigan, not knowing na pinapakinggan sila ng masinsinan ng gobernador. Napatingin ng sekretary ni Gaston sa kanya. Sinuri ng pagiging seryoso nitong nakikinig pa rin na hindi naman niya madalas na gawin. Halatang kuryoso ang gobernador. Governor Barcelo, hindi ba't yun ang bunsong kapatid ng asawa ng pamangkin mo? Untag na sa kanya ng sekretary habang pinagmamastang mabuti ang magiging reaksyon ng gobernador. Mukhang may kinalaman din sa pamangkin mo si Crisang kanilang pinag-uusapan ng kanyang kasama ngayon. Tumango lang si Gaston bilang tugon sa tanong ng sekretary at binuhat ng tasa ng kanyang kape. Wala siyang planong makialam sa kanila o ang kahit napansinin ng bunsong anak ng mga Bentacourt na halatang brat at mabilis na makuha ang lahat. Mukhang isip bata rin ito. Marami siyang responsibilidad at kung idadagdag niya pa ito, punong-puno ng plato niya at baka hindi niya na rin yun kayanin pa. Isa pa kung babae lang din naman ang hanap niya, hindi siya noon nauubusan. Napakarami sa paligid niya. Hindi naman na yon inulit ng sekretary na matapos pagmasdan ng reaksyon ni Gaston, ay piniling manahimik na lang at huwag nang guluhin pa. Ang nananahimik na gobernador ng magkabilang tenga ay nasa table ni Nanati. Nasa kalahati ng kape ng gobernador nang biglang may sumigaw at bumulabog sa mga customer na ine-enjoy ang hapong yon. Nabaling ang mga mata nila sa kanya. Natalia! Napalingon na si Gaston sa pinanggalingan ng tinig ng bukana ng coffee shop. Hindi dahil sa lakas noon kundi dahil sa pangalan ng kanyang sinabi. Isang matangkad na lalaking pumasok doon at diretsong nakatingin na sa table ni Nanati na halata ang galit na nakabaka sa kanyang muka. Noong panahong yun ay hindi niya pa kilala kung sino yon, kung hindi pa dahil sa sekretary niya ay hindi niya malalaman ang dating nobyo pala yun ng pamangkin niya si Krisa, na sa mga sandaling yun naman ay fiancé din ng bunsong anak ng mga Bentacourt. Medyo napaangat ang kilay ni Gaston doon. Masyadong magulo ang relasyon na wala rin naman siyang planong ungkatin pa kung paano nangyari ang mga bagay-bagay. Mabilis na itong nakalapit sa table at agad din na nawalang paalam na naupo sa tabi ng babae at hinapit pa siya sa bewang. Naitaas naman ni Gaston ng isa niyang kilay nang magpumiglas sa hawak nito si Nati. Mukhang persahan ang ginagawa nito at para sa kanya'y masakit na yon sa kanyang mga mata. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Kung saan-saan na kita hinanap, narito ka lang pala. Kailangan nating mag-usap na tayong dalawa lang. Narinig mo? Tayong dalawa lang. Lingon nito sa kasama ni Nati. Dumukwang ang sekretary ni Gaston palapit sa kanya upang bumulong at magbigay ng impormasyon na makitang nakatingin pa rin ang mga mata ng gobernador sa table na kanilang inuuko pa ngayon. That's Alex Argente. Kung sakali lang naman na-curious ka sa kanya, Governor Barcelo. Nakita ni Gaston kung paano umiling ang ulo ni Nati sa lalaki habang nakatingin pa rin sa kanila. Ilang beses nang inulit sa kanyang isipan kung anong pangalan ng lalaki na noon lang din niya narinig. Sa mga nangyari sa tingin mo, may plano pa ako makinig sa mga explanation mo. Kilabutan ka nga, ikaw pa talagang may kapal na mukha makipagkita sa akin matapos nang makipag-away ka kay Kuya Nick. Ayoko na nga, tapos na tayo. Itigil mo ng kakabuntot sa akin dahil wala ka nang mapapala. Narinig mo? Nati, sinaktan mo ko Alex, pinagmukha mo kong tanga. Fiancé kita tapos ex-boyfriend ka pala ng sister-in-law ko. Hindi lang yun ang kinagagalit ko. Hindi ka pa rin makamove on sa kanya. Yun, hindi ba? Baka sa mukha ni Alex na gusto niyang isalbang relasyon nila. Bukod kay Krisa, si Nati ang ideal wife niya dahil sa pagkakaroon nito ng magandang family background. Kaya nga iniwan niya si Krisa eh. Yaman ng pamilya ni Nati ang dahilan niya at ngayong na-expose ng lahat, papanindigan niya na. Mag-usap tayo. Kaya pa naman nating ayusin to. Mahal mo naman ako, hindi ba? Ano pang problema? Palamlan ng mata ni Alex upang magpaawa kay Nati. Halatang hindi na gusto yun ng kasamang kaibigan ni Nati kung kaya naman hindi na siya nakatiis na hindi sumabad. Ano pang pag-uusapan yung dalawa? Bingi ka ba Mr. Argente? Ayaw na nga niya. Ayaw na niya. Matapang nitong pasok sa kanilang usapan na mas umiinit pa doon. Ang tibay din naman ng apog mo na humarap sa kaibigan ko ngayon. You took advantage sa kabaitan ni Nati.
Anong tingin mo na magagawa ka pa niyang tanggapin ngayon ha? Mag-move on ka na. Huwag mong sayangin ang energy mo, pwede? Manahimik ka nga. Hindi ikaw ang kausap ko. Inirapan ito ni Nati na hindi na nagugustuhan na sinisigawan ng kaibigan niya. Iba na talagang kabataan ngayon, sabit pa ni Gaston. Nakala mo kung sinong matanda. Umiling-iling pa ang kanyang ulo kahit na deep inside ay naiirita na. Kahit saan na lang abutin ng pag-aaway, wala nang mga modo, hindi na nahihiya. Ang daming ibang taong nakakarinig sa kanila. Hays, ibang-iba na. Governor Barcelo, kung makapag-comment ka naman, akala mo ang tanda mo na. Sa itsura mo, hindi nga halatang edad mo. Bata ka pa, Governor. Huwag kang ganyan magsalita. Parang kaedad ka lang nila. Mahinang natawa na doon si Gaston. Batid niyang binobola lang naman siya ng sekretary niya. Muling napabaling ang atensyon nila sa kabilang table, gaya ng ibang mga naroon nang biglang tumayo na si Nati. At sinakbat na ang kanyang bag. Halatang napipikon na ang tanging naisip ay ang lumayas na lang siya dito. Agad siyang hinawakan ni Alex sa brasong hindi kalaunan ay dumausdos at bag na niya. Nang makapitan ito, nagagawan sila sa bag na para bang naglalaro lang ng mga sandaling yon. Binitawan ni Nati ang bag kung kaya naman natapon ang lahat ng laman noon at walang pakundangang kumalat na sa sahig. Ang iba pa nga ay halos mapunta sa ilalim ng table na inukupan ni Gaston sa lakas ng paghihilahan nila. Mostly ay girl stuff yon. Makeups, lipstick, wallet, t-shirt, iba pa na tanging babae lang ang may alam. Tingnan mo nang ginawa mo! Napatayo ng ilan sa mga onlookers upang mas tignan pang nangyayari. Naburo ng mga mata ni Gaston sa mukha ng bunsong anak ng mga Bentacourt na nagsimula ng mamasa sa sobrang inis. Nakatayo na ito doon na parang sobrang napapahiya. Mistula itong batang pinapagalitan ng kanyang ina nang dahil sa pagiging makulit niya habang may pinapabili na hindi nila afford kaya hindi nila makukuha to. Ano bang kailangan mo sa akin? Tapos na nga tayo. Tama na, cancel ng engagement natin. Sigaw nitong marinang kagat sa kanyang labi upang pigilan ang nagbabadya niyang mga luha sa kanyang mata. Nanatiling nakatingin lang naman si Alex kay Nati na bahagyang nahimasmasan na. Tulungan niyo siyang damputin ang mga gamit niya. Mahinang utos ni Gaston sa sekretary na agad namang tumalima. Ito halos ang kumuha ng lahat ng iyon dahil walang ibang nabantang tumulong. Doon nakita ni Nati si Gaston na nandun pala sa parehong coffee shop. Hindi makalimutan ni Gaston ang mga paninitignan ni Nati sa kanya ng mga sandaling iyon. Gulat man ito ay para bang mas napahiya pa siya nang malaman na may nakakakilala na nakasaksi. Ganon din ang reaksyon ng kaibigan nito na sinundan na tinitingnan niya. Puno ng katanungan ng mga mata nito sa katauhan ng lalaking naroon na ni minsan ay hindi pa nakakwento sa kanya ni Nati kung sino ito. Tito Gaston, sa wakas ay nagawang iusal yun ni Nati na anyumin nagpapakampi sa kanya. Nanatiling nakaupo lang si Gaston at ayaw na tumayo kahit pa tinawag na siya ni Nati. Tandang-tanda niyang panahong yun na wala pa siyang nararamdaman para sa bunso ng mga Bentacourt. Mahinang natawa pa ang gobernador nang maalala yon hanggang sa nanliit ang kanyang mga mata para kasing tutang inabando na ito ng may-ari at nanghihingi ng atensyon sa kanya. Napilitan tuloy siya noong tumayo para dito. Walang imik na lumapit na sa kanilang table at tinignan na ng masama doon si Alex. Si Alex na sinuyod ang kabuuan ni Gaston na para bang sa ibang planeta siya nanggaling at sumulpot. Iha, narito ka pala. Approach ni Gaston dahil wala pa rin talaga siyang masabi sa babae. Napaungot na si Nati nang marinig ang boses ni Gaston. Biglang yumabang din ang kanyang mga mata para tuloy gusto na lang niyang yumakap sa bulto ng katawan ng gobernador at isumbong ang mga maling ginawa ni Alex sa kanya. Hindi niya alam kung bakit ang komportable niya talaga sa kanya kahit na alam niyang agwat ng kanilang edad. Pakiramdam niya kakampi niya ito sa lahat gaya ni Nick. Hindi sila nito close kaya nagtataka din doon si Nati kung bakit nagawa nitong lapitan siya at kausapin na doon. Sino siya, Nati? Bagong lalaki sa buhay mo? Ang bilis mo namang makahanap. Lantarang akusa ni Alex na kaagad sa kanya not knowing na tiyuhin yun ng dating kasintahan niya. Napailing na lang si Gaston. Kung sakaling ito ang naging asawa ng pamangkin niya, hindi to papasya sa kanilang panlasa ng ina. Iba ka rin no? Pinatunayan mo lang sa akin na sausawan ka ng bayan. Ano ka? Hindi pwede na walang lalaki? Kaya walang sumiseryoso sa'yo dahil ganyan ang mindset na meron ka. Matakaw ka sa mga lalaki, Nati. Iho, hinay-hinay naman sa pagsasalita at baka madagdagan niyang hilom ng galis mo sa muka. Nakangiti ngunit seryosong wika ni Gaston habang nakakuyom ng kanyang mga kamao. Anong sinabi mo?
Sigaw ni Alex na mabilis ang naging pag-ahon sa kanyang upuan. Nakakalalaki ka. Akmang undayan na niya ng suntok si Gaston nang biglang nagsulputan mula sa kung saan. Ang mga bodyguard ng gobernador at tinarangan na siya bilang shield. Kalmado pa rin ang mukha ni Gaston noon na mas lalong nagpagaliiti sa mukha ni Alex. Napikon na sa kanyang pakikialam dito. Huwag niyong sasaktan. Paalisin niyo na lang ng maayos. Walang gagamit ng dahas sa kanya. Malumani pa rin na saad ni Gaston na hindi tinitignan ang mga bodyguard na walang kahit na anumang emosyon. Nagulat si Alex doon na pinakatitigan pa sa mukhang lalaki hindi niya kilala. Pamilyar ito at parang nakita niya na ngunit hindi niya lang matandaan kung saan. Sigurado si Alex na pamilyar siya dito. Narinig mo naman sigurong sinabi ni Gobernador Barcelo. Umalis ka na lang kung ayaw mo masaktan. Governor Barcelo? Noon lang niya narinig ni Alex ang nakalarawan. Sa mukha niya kahit na hindi niya isatinig. Tinitigan niya pa itong mabuti at napagtanto niya na parang pamilyar talaga ang features ng mukha ng lalaki. Hindi niya lang mapunto kung saan ang parang pamilyar ang mukha nito sa kanyang mga mata. Hindi sumagi sa isipan niya na ang dating kasintahan niyang si Criza, ang kamukha ng lalaki. Nawala yun sa isip niya. Hindi pa tayo tapos, Nati. Mag-uusap tayo sa ibang araw. Pagkasabi nun ni Matcha na itong lumayas, umiling si Nati baka sa mukha niya na ayaw na niya makipag-usap pa. Sa kanya kahit na kailan, wala na silang dapat na pag-usapan. Patuloy pang namulang kanyang mga mata na noon lang nagsingki ng lahat, pinagmasdang muli ni Gaston ang reaksyon niya. Ayos ka na ba, Natalia? Wala na siya, makakahinga na siya ng maluwag. Kapag may ganyan, dapat humingi ka na kagad ng saklolo sa manager o sa mga security guard. Hindi mo kailangan makipag-deal sa mga kagaya niyang ikaw lang. Mukha siyang masyadong bayolente. Paano ko sinaktan kanya, ha? Physically, anong magiging laban mo sa kanya? Malakas yun, lalaki. Kaya magsumbong ka na kaagad. Marahang tinahunin natin ang kanyang ulo. Hindi niya magawang sundan ang mga sinasabi nito dahil ang haba noon. Hindi rin kasi siya makapaniwala na kinakausap siya ni Gaston ngayon at concern pa ito dito. Narinig mo? Nasundan mo na lahat ng sinabi ko? Seek for help and assistance, Miss Bentacourt. Na makita niyang paalis na ito'y mabilis na niyang hinilang manggas ng suot nitong damit. Dahilan upang hindi tuluyang makahakbang si Gaston na bahagyang hiningal. Naisip na mukhang sumobra naman yata ang pangaral niya sa babae. Concern lang siya. Napalingon ng gobernador sa kanya. Aalis ka na? Oo sana. Busy ka? Kung hindi ka busy, pwede bang samahan mo kung kumain ng dinner ngayon? Busy kasi sina Daddy Mommy at maging si Kuya Nick ngayon. May problema kasi. Silang kinakaharap. Sa totoo lang ay busy si Gaston noon at halos walang time para sa ganung bagay. Bumaba lang siya ng dahil sa mga meetings niya, ngunit hindi niya kayang tanggihan ng babae na parang maiiyak na doon. Okay, tara. Ano mang gusto mong kainin? Napaawang ng bibig ni Nati. Ang bunga kala niya hindi to papayag at tatanggihan siya. Ngayon lang din naman sila halos nagkausap nito ng matagal. Nung unang nakita niya itong lumusob sa kanilang bahay, iwala sa kanyang guni-guni na bibigyan siya nito ng importansya sa kabila ng pagiging busy niya. Gusto kong kumain ng beef. Yung may sabaw sana, tapos pasta. Aglio oleo. May sabaw? Bulalo bang tinutukoy mo? Tamang-tama, may alam akong restong masarap ang pasta. Magkasunod na silang lumabas ng cafe kung saan sinundan sila kaagad ng mga bodyguard na hindi na pinagtaka pa doon ni Nati. Nag-research siya ng tungkol kay Gaston na isang gobernador pala mula nang kanyang makita. Marami pa siyang details na inalam patungkol sa lalaki. Bago siya tuluyang makalabas doon ay naklit siya. Nang hinila ng kanyang kasamang kaibigan na bigla na lang nakalimutang kasama niya. Hoy, baliw ka ba? Sasama ka talaga sa kanya? Iiwan mo ko dito? Sino ba yun? Kakilala mo ba siya? Biglang tugon ni nakangising binasa ni Nati ang kanyang labi at kapag daka ay paulit-ulit na tumango. Oo naman, tiyuhin siya ng sister-in-law kong si Criza. Taga Baguio, governor ng Benguet. Pagkasabi nun ay tumakbo na siya palabas upang sumunod kay Gaston na naghihintay na. Hindi na hinintay na muli makapag-react ang kaibigan na naiwan niyang hindi pa rin makapaniwala sa kanya naging tugon. Napapailing na lang itong sinundan niya ng makahulugang tingin habang papaalis na doon. Walang hiya ka talaga, Natalia. Mukhang tama nga si Alex nang bilis mo makahanap ng kapalit. Pero in fairness ha, napakagwapo naman niya. Bagay sa kagandahan ng kaibigan ko. Mahinang usal ng babae.